Yung suma total, diretsuhin natin ano. Ang ibig sabihin ng adverse opinion, merong significant na misstatement. Ibig sabihin financial statement, hindi siya reliable, hindi ka puwedeng magtiwala. Misrepresented, ibig sabihin ay merong hindi tamang pagre-represent ano. Misstated, hindi tama yung naka-state sa financial statement at ito yung matindi. The financial statements do not accurately reflect the financial performance and the financial health, ayan, related pa naman sa health of the organization. So matindi po ito. Kasi ang ibig sabihin po niyan, kung ako ay mag invest at titingnan ko yung financial statement mo at ito yung opinion, aba ay wala ho akong, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Dahil ang sinasabi yung financial statement mo ay hindi ko pwedeng pagtiwalaan. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Former COA Commissioner Heidi Mendoza. Sa ito po naman, para lang ho mas malinaw po ang isyong ito doon sa iniharap mismo po ni Justice Ami Lazaro Javier na bahagi po ng sinasabing COA report. Magandang umaga po, Ma'am Heidi. Ay, magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Heidi lang, oo. Apo, sige. Magandang usapan ninyo. Okay, thank you po. Ito lang pong bahagi po nung Independent Auditor's Report para lang ho mas maintindihan namin. Sabi po dito, no? In our opinion, because of the significance of the matters discussed in the basis for adverse opinion section of our report, the accompanying financial statements do not present fairly in all material aspects the financial position of PhilHealth as of December 31, 2021 and 2020, and its financial performance and cash flows for the years ended in accordance with Philippine Financial Reporting Standards. Ano ibig sabihin ito, ma'am? Ay, hindi po ma'am, Heidi lang. Apo, Okay. yes, Heidi. Unang-una, Mm. ito ho yung suma total, diretsuhin natin ano. Ang ibig sabihin ng adverse opinion, merong significant na misstatement. Ibig sabihin financial statement, hindi siya reliable, hindi ka puwedeng magtiwala. Misrepresented, ibig sabihin ay merong hindi tamang pagre-represent. Misstated, hindi tama yung naka-state sa financial statement at ito yung matindi. The financial statements do not accurately reflect the financial performance and the financial health, ayan, related pa naman sa health of the organization. So matindi po ito. Kasi ang ibig sabihin po niyan, kung ako ay mag invest at titingnan ko yung financial statement mo at ito yung opinion, aba ay wala ho akong, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Dahil ang sinasabi yung financial statement mo ay hindi ko pwedeng pagtiwalaan para ako ay magbigay ng opinion. Para ako ay magbigay ng desisyon, di ba? At hindi rin siya nare-represent ng tama. Ano? Ibig sabihin, kung yung asset na naka-reflect doon, posible na mas malaki or mas maliit, hindi nga nare-represent ng tama. Ano? In other words, yung kahuli-hulihan na talagang pinakang mahalaga, they do not accurately reflect. Hindi wasto, hindi sakto ang pagkaka-reflect, ang pagkaka-report ng kanilang financial performance. Malaki ang implication nito. Kasi kontrang-kontra ito doon sa tinatawag nilang, aba, ay meron naman kaming excess funds, di ba? Di ba, Ted and Chacha? Opo, okay. So ito ho naman, no, in the same manner as, ang sabi po dito, the balance of the account provision for insurance contract liabilities, ICL, Opo. as of December 31, 2021, both in the amount of 1.0114 trillion pesos is unreliable due to non-recognition of the changes in estimates in calendar year 2021, which was not in accordance with the requirements of the Philippine accounting standards, resulting in the misstatement of the accounts, provision for ICL and members' equity accounts as of December 31, 2021, and other comprehensive income for calendar year 2021 by the amount of 674.946 billion. Ano po yun? Ayan, medyo pasimplihin natin ng konti ano kasi ayokong dalhin do'n sa technical na discussion. Parang eto kasi 'yun ano, 'pag tiningnan natin yung financial statement for that year, I think ito yung ang nakita natin na biglang bumagsak yung tinatawag nating equity, 'di ba? Yung 'pag minus mo yung, mula sa iyong asset, binawas mo yung pagkakautang,
aba, ang natira ay negative, 'di ba? Ibig Mm. sabihin mas malaki ang utang. Ang sabi nila, eh, kasi ni-recognize namin yung tinatawag nating provision for insurance contract liability. Maganda ang pagkapaliwanag kahapon nung, bagong commissioner ng COA 'no. Sabi niya, ito ay para bang ina-anticipate mo, ano ang magiging present value, sa mga susunod na taon kung halimbawa biglang dumami ang nag-enroll na miyembro. 'Pag Mm. dumami yung contribution mo ay posibleng dadami rin naman yung iyong expenditures, yung benefit claims dahil baka magkasakit, Mm. lalong-lalo na kung karamihan diyan ay senior citizen halimbawa, Mm. ine-expect mo na mas malaki yung benefit ano mo do'n. Ngayon, kapag halimbawa yung tinatawag mong premium contribution mo na ine-expect, yung present value niya, yung discounted value niya ay na-exceed ng tinatawag nating ine-expect mo na yung discounted value ng iyong, benefit claim, kailangan mong mag-recognize ng tinatawag nating liability, 'di ba? Mhm. Ngayon, 'pag sinabi natin na, "Ay teka, hindi natin puwedeng pagkatiwalaan yung computation ng tinatawag nating, provision for ICL." Malaking bagay 'yan kasi nakita na po natin, Ted and Chacha at mga minamahal nating tagapakinig na ano siya, eh, make or break yung ano nung result, eh, 'di ba? Ang Mm. ibig sabihin 'pag hindi katiwa-tiwala 'yan, ay hindi na nga kati-katiwala, eh, 'pag ay malaking-malaki na 'yan. Kung malaki ay talagang magkakaroon ng tinatawag nating negative equity. Tapos nung sumunod na taon ay biglang bumagsak, 'di ba? Hindi naman Mm. natin sinasabi na, ito ay parang may ginawang magic or what, pero malaking isipin, malaking duda ang kini-create nito kapag sinabi natin na unreliable. Ngayon, 'pag binasa pa natin yung audit report, meron dong pinakang root cause na nakalagay. Ang sabi nila, eh, kasi hindi daw nagko-coordinate din yung, Treasury Department at saka yung tagagawa nung tinatawag nilang actuarial estimate. Ay teka muna, eh, 'di ba ito 'pag kino-compute natin yung provision for ICL kailangan, reliable yung ginagamit mong basis at reliable yung computation ng actuarial estimate. More or less, ibig ko sabihin kayang tumayo, 'di ba? Mhm. Ngayon kung meron tayong problema diyan o sinasabi nating hindi kayo nagko-coordinate, ay wala ka ngayong basis doon sa pag-compute mo ng ano, 'di ba? At, 'pag tinugtong mo pa do'n sa ibang audit findings, sumisentro ang sinasabi ng auditor. Sabi ng auditor, hindi rin maibigay sa amin kung kaya nga yung next na opinion do'n ay yung tinatawag nating disclaimer ano, hindi maibigay sa amin yung listahan o yung computation ng tinatawag nating premium contribution at saka yung tinatawag na benefit claim. Eh, ang punto ay yung dalawang bagay na ito ang mahalaga, eh. Ito yung parang pinakang tinutuunan nung computation natin ng tinatawag nating, ICL or, yung tinatawag na provision for ano, ICL. So, yun yung pinakamahalagang sentro doon na para Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! bang hindi natin kayang pagkatiwalaan yung Okey. mahahalagang numero, Okey, yung sige. mahahalagang financial Opo, numbers, opo. Sige. eh, paano tayo manggagawa ng katiwa-tiwalang desisyon? Ayun, Ayan, opo, as opo, a opo. public So institution. papaano mo masasabi nga na ang sitwasyon ay malusog, oo, kung Yes, hindi tama naman po. kumbaga hindi naman katiwa-tiwala ang mga ibinibigay mong medical Numero, findings kumbaga, 'di ba, do'n sa pasyente. tama po yun. Heidi, ganito, pero kahapon klaro din naman 'to 'no, sa Supreme Court, oral argument, inilabas yung mismong report din ng COA kapag pinag-usapan Mm, na natin yung total assets and total liabilities, no? mm, So dito sa 2021 PhilHealth financial statement mismo ha, galing mismo sa PhilHealth ito. Bagamat sabi nga mm, nila hindi sila nag-uusap-usap, sila mismo, lumalabas na mm, kapag kinuwenta mo yung hawak nila, assets nila, kumpara doon sa mga utang nila at utang na babayaran, kasama nga dito yung ICL, yung insurance liabilities ho na contract pwedeng bayaran, liabilities, lumalabas na utang. meron pa silang utang na 816 billion. Oo. Ah, kun Totoo 'yun, 'yun nga yung sinasabi natin ano, na parang hindi pa nga natin masabing katiwa-tiwala yung figures ninyo, tama 'di ba Ted? Hindi mm. pa nga tayo nag-a-assume na katiwa-tiwala, puwede tayong mag-rely. Pero sige for the sake of argument sabihin natin, siguro puwede natin sabihin, "O sige tanggapin ko kung anong sinasabi mo." Eh, pero nakita na nga natin, eh,
na pag pinag-minus natin, isinubtract Mm. natin, binawas natin yung Mm. ating liabilities dun sa ating asset, aba ay negative ang ating Okay. equity. Ayun. So, So kumbaga paano yon? Anong ibig sabihin po? Hindi malusog, opo, ano? opo. So kumbaga po, sabihin na natin nga na questionable ang inyong mga binigbibigay sa amin na impormasyon, pero kung kikwentahin natin 'yan, ito ang sitwasyon ninyo. So, Opo. alangan naman na ang laki ng pagkakamali mo kung may mali man dito sa usapin ng magkano ang negative sa atin, kung magkano pa ang lalabas na utang natin, kumbaga. 816 billion, Oo. ang laki nito, 816 billion pesos. Oo, pero Ted and DJ Chacha lagi nilang sinasabi, ay provision lang ito. Ibig sabihin hindi ito yung actual ano. Mm. Ay pero ang sabi natin diyan 'di ba, sa going concern, ayan ang aking idudugtong ano, Ted and Chacha, Ted and Chacha. Mm. Ang bawat organisasyon ay merong assumption ng going concern. Anong ibig sabihin nito sa ordinaryong mamamayan? Para bagang sa private company sinasabi mo na itong negosyong ito ay magpapatuloy, may pambayad ako ng aking mga utang, meron akong Mm. pera para sa pambayad na sweldo, mas matindi ang going concern sa gobyerno, sa public ano. Kasi ang sabi natin, ito yung nangangako na ahensya ng gobyernong tutugon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan na meron silang equal access to health and quality health, ano, 'di ba? Mm. Yan ang Mm. pinag-uusapan and free from financial risk, 'di ba? Mm. At ang lagi nilang kinakatigan, ang lakas ng loob nila ay nanggagaling dun sa, aba, ay meron namang subsidiya ang gobyerno. O, ayan ang pagkakaiba. Unlike in private companies, Mm. ang going concern ay ano, kung halimbawang kinapos ang kapital ang may-ari, ay Mm. medyo mahirap. Ano. Pero sa gobyerno, ay meron ka tinatawag na government subsidy at saka yung guarantee. Di ba? Yung Mm. guarantee ng gobyerno ay kahit bumagsak yan, ay kailangan sagutin ng gobyerno. Ang tanong natin, ay paano po ang usapan ng going concern kung wini-withdraw Mm. ang subsidy, 'di Yun. ba? Mm. Ay meron tayong inadapt na mga hindi makabayad. O, ay Mm. papaano 'yon? Yung ating nagbabayad ba ang sasagot dun sa mga hindi makabayad? Ay Mm. ganyan at wini-withdraw nila yung kanilang subsidiya, 'di ba? Mm. Pangalawa, ay kung sa tingin natin ay patuloy ang ganyang practice sa budget na abay pagkalalaki ng idinadagdag, ay Mm. pagtapos yung kanilang idinadagdag ay ginagamit lang sa mga kung ano-anong sabi natin ay wasteful expenditure, et cetera. Yun ang pangita, ano? Mm. Ay paano natin i-assure na kaya tayong saklolohan ng gobyerno? So doon sa tinatawag nating going concern, mahalaga na katiwa-tiwala ang financial statement. Okay. Mahalaga na ingatan ang pera ng PhilHealth at tapat, maayos, well-represented ang financial statement para magtiwala yung ating mga miyembro. Abay, panay na ang tawag sa akin, ay ako po ba hindi magbabayad ng sabi ko, magbayad kayo at Mm. babantayan natin. Yun yung Okay. ating mahalagang ano. Ngayon, sa tinatawag nating going concern, kailangan na tayo ay kumikita. In other words, pag pinag-compare natin yung asset at liability, abay meron namang pasobra. Kung ganyan na sinasabi mo ngang medyo sagad na at wala pa, ang labas ay utang pa, ay kahit na pasabihin natin ito ay provision pa lang, etc., hindi pa ito yung Mm. actual, Mm. ay medyo kumakatok na tayo, bumo-boundary na tayo doon sa tinatawag nating going concern, lalong-lalo na in the light of the withdrawal of the national subsidy. Okay, sige. So, salamat na marami, Heidi, sa iyong paliwanag sa aming programa. Ito'y makabuluhan para mas maunawaan ng taong bayan kung gaano kaimportante itong isyong ito. Salamat na marami sa iyo, Heidi, at muli kaming iistorbo kapag meron kang panahon din para magpaliwanag sa ganitong uri ng mga isyu. Ay, DJ Chacha, isa lang yung ano, yung provision lang na medyo nakasentro sa ganitong pagdinig, yung Mm. tinatawag nating Section 2 of PD 1445 Mhm. na nagsasabi, nagmamandato, resources of the government shall be managed and expended, utilized in accordance with laws, rules, and regulation. At dito, pangitang-pangita na hindi sinunod ng PhilHealth, yung Universal Health Act, na sinasabing bago ka mag-invest, ay siguraduhin mo muna na maayos at nakapag-provide ka ng iyong 2-year requirement, diba? Mm. At kailangan kung may excess, unahin mo yung pag-expand ng benefit at pagbaba ng premium. Yun ang mahalagang usapin dito. Sana ma-pick up ito sa mga diskusyon sa Supreme Court. Kasi ito yung magtataya ng liability
ng mga taong dinadala natin sa korte. Pakiulit lang. Magandang umaga. Ako'y Pakiulit, Heidi. nagpapasalamat sa'yo. Heidi, pakiulit lang. Yung provision ng batas kamo. Specific, ano yan? Section 2 of Mm. Presidential Decree 1445. Ted DJ, ito yung Bible ng auditors. Nakalagay Okay. doon, Mhm. resources of the government shall be managed, expended, utilized in accordance with laws, rules, and regulation, and safeguarded from waste through illegal or improper disposition with a view to ensuring economy, efficiency, effectiveness in the operation of the government. At meron pa yung pahabol. Mm. The responsibility rests with the head of the agency. Well, salamat na marami. Yan, napakagandang input niyan. Aabangan namin, baka malamang din ay mabanggit na yan eventually nitong mga maestrado na abalang-abala sa isyong ito. Muli, Heidi, salamat na marami and good luck, ha? Salamat, Thank you. Ted and DJ. Salamat sa mga nanonood at nakikinig sa inyo. Ay, yan ay. Maraming salamat. Magandang umaga. Ay, ano ay. Yan po, ay ano ay. Talaga naman tubong Quezon Gaire. Ay, sinabi mo. Opo, Heidi Mendoza.